Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Pagdiriwang yan sa kasaysayang itinala ni Alex Ayala bilang kauna-unahang Pilipinong nagka-WTA Tour title. Sineryuhan ni Ayala ang third set ng finals ng Mubadala DC Open para talunin si world number 3 Jessica Pegula sa score na 6-0. Dumagandong ang hiyawan mula DC sa Amerika hanggang sa Pilipinas. Kahit madaling araw na rito, ang mga kinailangang talunin ni Ayala at ang literal na hamon ng panahong sinarap niya. Balikan natin, maya-maya lang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malapitang binaril ang isang mag-ina sa entrada ng hotel sa Makati City. Patay ang nanay na lumuwas lamang galing Zamboanga habang sugatan ang kanyang anak na magdiriwang daw sana ng kaarawan. Tinutugis na ng pulisya ang salarin na tumakas pagkatapos ng krimen. At nakatutok si Marisol Abduraman. Walang kaabog-abog na pinagbabaril ng isang lalaki ang dalawang babae sa entrada ng isang hotel sa poblasyon Makati City bago mag-alas 7 kagabi. Bumulagta ang mga biktima habang ang salarin mabilis na tumakas. Hindi pa tukoy ang pagkakakilala ng namaril pero ayon sa Southern Police District, nakaputing t-shirt siya, maong shorts at puting sapatos. Sa investigasyon, lumalabas na mag-ina ang mga biktima na kapwa nagtamo ng tig-isang tama ng bala. Patay ang 63 taong gulang na inang galing pang Zamboanga at 7 linggo lang lumuwas sa Metro Manila. Patuloy namang ginagamot sa ospital ang anak na bagaman stable ay hindi makausap ng mga pulis. Kahapon po is birthday mismo nung anak. So magsa-celebrate po sana sila. Nandun po sila sa harap ng hotel and then yung gunman po is medyo malapit sa kanila. So close range po yung pagputok. Yung anak po is dito sa may Kalawang Pisngi. Nabasag naman ang salamin sa entrada ng hotel. Nilagyan muna ito ng plywood habang inaayos na rin ang iba pang pinsala. Hindi na nagbigay ng pahayag ang hotel management dahil iniimbestigahan na raw ng mga otoridad ang nangyaring insidente. Pero balik na raw sa normal ang kanilang operasyon. Pero kumusta ang hotel sa ngayon, sir? Okay naman, it's in good in order po. Are they hotel guests? Oh, no. Bumuna ng Special Investigation Team ang pulisya na tututok sa nangyari. Umapila sila sa sinumang nakasaksi o may impormasyon sa nangyari na makipagtulungan. Upang matukoy po natin agad yung suspect, yung motibo. Marisol Abduraman, nakatuto 24 Oras. Sa Maynila, sugatan ang isang lalaki matapos siyang masabugan ng napulot niyang bagay na inakala niyang vape. Ang maling akala na nauwi sa disgrasya at asunto pa sa pagtutok ni Jomer Apresto. Kita sa CCTV ang isang lalaki na tila may kinakalikot habang nakaupo sa kanyang motorsiklo sa tapat ng Santa Ana Public Market sa Maynila mag-aalas 6 kagabi. Ilang saglit lang, sumabog ang bagay na kinakalikot ng lalaki. May kita sa video na agad siyang nilapitan ng kanyang live-in partner at ilang tao sa lugar. Dahil sa nangyari, pansamantalang isinara sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill para makapagsagawa ng investigasyon ng SOCO at District Explosive and K9 Unit ng MPD. Nagtamo ng sugat sa mukha, tiyan at mga kamay ang 34 anyos na biktima. Ayon sa tricycle driver na si Vic, siya na ang nagsugod sa biktima papunta sa isang ospital. Pagdating ko po dito sa harapan niya ng palengke, nakita ko yung lalaki, sinalo ng babae, asawa niya. Tapos pagharap sa akin, puro dugo na yung lalaki. Kaya inaya ko na sumakay sa tricycle. Malakas po kasi andun na kami sa kapihan, taka yung mga nagtitinda doon narinig, pati sa sabor na narinig. Malakas talaga. Inakala raw ng lalaki na vape ang kinakalikot niya na napulot umano niya sa kanilang basurahan sa bahagi ng New Panaderos. Pero ayon sa pulisya, hindi vape kundi incomplete IED component o pampasabog ang napulot ng biktima. Kaya kahit siya ang nasugatan, kinakailangan daw siyang arestuhin dahil sa paglabag sa RA 9516 o ang illegal possession and use of explosives. Wala namang nadamay na iba pa sa pagsabog. Dapat, ang ginawa talaga niya is, upon checking nung ganong gamit, tawag siya sa barangay o sa pulis kagad para ma-check kung ano man yun. At chinig namin yung, yung blast site.
And wala kami nakita ng any portion ng sinasabing plastic container. Ang nakita talaga namin is yung portion talaga yung pin, yung mga clip ng fuselage ng allegedly fragmented grenade. Iniimbestigahan na rin ng pulisya ang lugar kung saan sinasabing napulot ito ng biktima. Nasa kustodiya naman na ng Santa Ana Police Station ng biktima pero dadalhin muna siya sa orthopedic. Kinakailangan daw kasing putulin ang bahagi ng kanyang kanang daliri. Marami ng insidenteng ganyan sa atin na out of curiosity, nakikilaman yung bagay. Then eventually, sasabog pala. Marami nang napahamak dyan. Mag-alas 12 na ng hating gabi nang muling buksan sa publiko ang bahagi ng Pedro Hill. Jomer Apresto nakatutok, 24 oras. Ipinagdiriwang ngayon ng mga Pilipino ang makasaysayang panalo ni Pinay tennis sensation Alex Ayala sa 2026 Mubadala DC Open sa Amerika. Ito po ang unang Women's Tennis Association Championship title ni Ayala at una rin para sa Pilipinas. Ang tagumpay at Pinoy pride na hatid ni Ayala sa bansa sa pagtutok ni EJ Gomez. Kampiyon si Pinay tennis star Alex Ayala sa 2026 Mubadala DC Open Finals sa Washington DC sa Amerika. Ito ang pinakamalaking panalo ng 21-year-old tennis star. At sa kauna-unahang pagkakataon, isang Pilipino ang nakakuha ng WTA Championship title. Historic ang laban matapos talunin ni Ayala sa rain-delayed finals ang world number 3 na si Jessica Pegula sa score na 4-6, 6-4, 6-0. Kanya-kanyang wagayway ng watawat ng Pilipinas ang mga Pinoy at taga-suporta ni Ayala na nanood sa Washington, D.C. Dito naman sa Pilipinas, nagpuyat ang ating mga kababayan para subaybayan ang historic match sa watch party sa isang sports bar sa Pasig City. Walang tigil sa hiyawan at palakpakan sa tuwing makakapuntos si Ayala. Ang dalawang grupong ito nag-cheers pa bago ang last point ng match. Ilang segundo pa, natuldukan na ang laro at si Ayala ang itinanghal na kampyon. Oh, super proud. Congratulations, bonggang-bongga ka, girl. Talagang pinaglaban mo ang karapatan mo para mapunta ka sa pwesto mo. Deserve niya yon. Alex all the way din daw ang grupo ng lawyers. Alex Ayala talaga matik yan. No questions asked. Ibang feeling pala na subaybayan mo siya ng gantong oras. Worth it. Diba? Parang sabi ko, worth it yung OT, worth it yung pagod sa pagsulat ng mga pleadings. Eh, nasubaybayan namin na nanalo si Alex. Ilang fans ni Ayala rin ang nagtungo sa watch party sa Bonifacio Global City sa Taguig para panoorin ang laban. Isa raw malaking karangalan si Ayala bilang kinatawan ng Pilipinas sa global sports stage. I'm not really a tennis fan, but I feel like if she wins this, it's a huge achievement for us Filipinos. And yes, I'm rooting for her. Go Alex, go Alex. Of course, she's representing the Philippines and syempre, sport sa bansa natin tsaka sa mga atleta natin. Syempre nakaka-proud. I'm not a tennis fan myself, but because of Alex, syempre nakaka-inspire to watch a fellow Filipino to win on the big stage. Ngayong may WTA 500 title na si Ayala, umani siya ng 500 ranking points na nagpaangat sa kanya sa number 20 current world ranking. To all my supporters, thank you guys. So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming salamat mga kababayan. Maraming salamat. Hey everyone! Oh my God, I won! It's my first WTA title. Thank you so much for the support and I'll see you again soon. Bye! EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Sa ibang balita mga kapuso, tuluyang mang nalusaw ang Bagyong Luis.
Nag-iwan yan ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa norte. Dahil diyan, libu-libong pamilya ang kinailangang ilikas. Nakatutok si Ian Cruz. Nagpabaha ang mga pag-ulan sa La Union kahapon. Sa ilang kalsada sa San Fernando City, itinulak na lang ang ilang sasakyan dahil sa baha. Pahirapan sa pagmamaneho ang mga motorista. Ni-rescue rin ang mga empleyadong stranded sa isang opisina sa San Fernando City. Binahari ng ilang barangay sa bayan ng Nagilian. May mga nilikas na alagang baboy sa isang barangay. Yung motor ko, hindi ko na naitaan kaya iniwan ko na lang po sa ibang barangay yung motor ko, ma'am. Malulunod na po sila kaya yung mga baboy po pinunta na po sa mas mataas na lugar. Mga alagang baka naman sana ang kukunin ng dalawang ito sa isa pang barangay pero sila ang na-stranded. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa barangay Mamating Sur kasabay ng malakas sa pabugso-bugsong hangin. May mga nabuwal ding puno sa ilang lugar dahil sa lakas ng hangin, kaya nagkasa ng clearing operations ang Kapitolyo. Yung iba pong mga tahanan, may mga nagsiliparan po ang bubong, may mga signages din po na natanggal dahil po sa lakas po ng hangin po. Halos 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Nagilian at Bagulin, habang meron naman pong 29 families or 90 na individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Mostly po nasa mga kamag-anak po nila itong mga ito. 34 na barangay ang nakaranas ng power interruption sa Bawang, Nagilian at San Fernando City. Binahari ng ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan. Mahigit isang talampakan ang taas ng baha sa isang ito kaya hindi makadaan ng light vehicles. Hindi na makalusong yung tubig dito. Iniiwasan na namin yung parting malalim. Humihingi din po kami ng tulong sa mga MRF and then po, kay Menro po. Kay Menro and then sa ating PD para po sa mga equipments po nila na makakatulong sa pagtanggal ng buhangin sa ating Baywalk area po. Sa kasagsagan ng ulan, nabuwal ang isang puno kaya humambalang sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Nadaganan nito ang isang motorsiklo kaya sugatan ng rider. Tinamaan din ang isang siklista. Agad naman po natin i-dispatch yung mga ambulansya para pumadala sila sa pinakamalapit po na pagamutan. Bumagsak din ang isang poste ng kuryente kaya sumikip ang daloy ng trapiko. Nagmamadaling inani ng mga magsasaka ang mga tanim nilang carrots sa Atok Benguet habang bumubuhos ang ulan. Pwede kasing masira ang itinanim kung di pa aanihin. Pero sa kanila, perwisyo yan. Biyaya naman yan sa mga tanim ng mga magsasaka sa Kasiguran, Aurora. Kasi nung nakaraan halos matuyo na yung tubigan, nagbibitak-bitak na po yung lupa namin na nandito. 50-50 na makasurvive pa yung tanim namin. So ngayon po ay thankful po kami. Sa Baguio City, pansamantalang isinara sa non-residents ang Cannon Road dahil sa delikadong road conditions. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng mga motorista at inabisuan silang dumaan sa mga alternatibong ruta. Nagpabagal naman sa daloy ng trapiko ang baha sa Nagilian Road sa Barangay Irisan kahapon bago maglandfall ang bagyo. Sa gitna yan ng isinasagawang drainage widening sa lugar ng DPWH personnel. Rumaragasa naman ang Dupinga River sa Gabaldon, Nueva Ecija dahil sa magdamag na pag-ulan. Habang sa Cabanatuan City, mistulang ilog na ang isang kalsada dahil sa baha. May libreng sakay sa bangka ang barangay. Libre lang po para sa mga kabarangay. Mas malala pa ang baha kahapon na hanggang leeg ng ilang residente. Pagka mayroong malakas na nagagaya po sa misapa, umapoy sapa, saka lang po sa lalalalim. Sa tala ng City Hall, 14 na barangay ang binaha. Halos 2,000 pamilya ang inilikas sa 3 evacuation center. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Dahil sa kabiguan ni Vice President Sara Duterte na maliquidate ng maayos ang kanyang confidential funds, sinabi ng testigo mula sa Commission on Audit na maaaring maipagpalagay na nagamit ang pondo sa personal na bagay. Tinawag tuloy itong scam ni Attorney Lorna Capuna ng prosekusyon, bagay na mariing tinutulan ng depensa. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra?
Yes, Mel, nagpatuloy nga ngayon yung testimonya ng witness ng prosecution team at kaugnay pa rin po yan sa Article 1 o yung umano'y maling paggamit ng confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education na nagkakahalaga ng mahigit 600 million pesos. Instructed to kindly call the case. Sa pagpapatuloy ng testimonya ni State Auditor Attorney Roderick Wamil, muli niyang binanggit ang mga nakita umanong irregularidad at pagkukulang sa liquidation ng confidential funds ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte at ng Department of Education nung pinamumunuan pa niya ito. Tinanong ng prosecution si Wamil kung ang kabiguan ba na ma-liquidate ng wasto ang naturang pondo ay ebidensya na nalustay ito. Tinukoy ni Attorney Lorna Kapunan ang joint circular ng Commission on Audit tungkol sa pag-liquidate ng confidential funds. Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Ano ang ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po. Presumption ng ano? Under 8.3 po, presumption na yung fund po ay na-convert into personal use or benefit. Presumption na na-convert for personal use or benefit? Applicable dito sa sinabi mo? Conclusion of law, Your Honor. Calls for conclusion. Your Honor, that is... Your Honor, all these matters are pending still. Sustained. Your Honor, please, ang tawag ko lang doon, hindi prima facie evidence. Kung akong tatanungin, scam ito. Move to strike, No Your further Honor. Move to questions. strike. That is out of order, Your Honor. No further questions, Your Honor. So Move to strike. stricken from the record. Pinakita sa pagdinig ang mga dokumentong pirmado ni Vice President Sara Duterte na nooy nakaupong Education Secretary bilang siyang accountable officer. Pero sa cross-examination ng depensa, tinanong si Wamil kung may nakalagay ba sa Audit Observation Memo o AOM na may nalustay na pera. Meron po bang expressly nakasulat sa mga findings niya? Ask and answer, Your Honor. It is That is a presumption po. So hindi kailangang isabihin. May expressly po ba na nakasulat na may ni isang kusing na napunta sa bulsa ng Vice Presidente? Ask and answer, Your Honor. This... wait, don't answer. Uy. That question, Your Honor, has been asked and answered. We ask for ruling, Your Honor. Sustained counsel, yung pag-issue niyo po ba ng AOM, pasok na sa failure to liquidate upon due demand o hindi pa po? Hindi pa po sa AOM, Your Honor. Kasi wala pong due demand sa AOM. Yes po. At masasabi mo rin bang wala pang failure to liquidate o meron na? Pag sa AOM po wala, pero pag sa NS po, since meron ng first issuance which is considered as demand, so meron na po sa NS. Kahapon sinabi ni Wamil sa korte na nag-issue ang COA ng Notice of Suspension sa tanggapan ng BC. Hirit din ni Attorney Kapunan. Expressly says, there is a presumption of misuse and that it is used for personal benefit. Tama? Based on this provision po, yes ma'am. And so far, unless proven otherwise, that presumption still holds. She is presumed to have misused or to have used it for personal benefit, Mr. Witness, correct? Yes, ma'am. Pero giit ng depensa, sumagot ang tanggapan ni Duterte pero baka hindi na inabutan ni Wamil dahil nung panahong yun, nailipat na siya sa ibang opisina. You would confirm na sumagot ang OVP pero hindi na niya inabutan ang sagot or meaning hindi niya na alam kung sumagot man ng OVP dun sa Notice of Suspension?
Yes po, hindi ko naman naabutan yung... So probably for another witness. Pagdating sa DepEd, ang confidential funds daw ay para sa counterinsurgency o paglaban sa rebelyon at mga terrorist groups sa campus. Pero sabi ni Wamil, walang sinumiting dokumento ang DepEd na magpapatunay na nagawa nga ito. Ano naman ang dokumentong sinabmit ng DepEd para patunayan? Natunay nga na may terrorist ng mga eskwelahan. Meron ba? Submit the documents? Wala po silang sinabit. Matapos lumabas ang kanilang audit observation memo tungkol sa mga umunang irregularidad, nakipagpulong sa kanila ang mga kinatawan ng bise kasama si Defense Counsel Attorney Michael Powa na nooy nasa DepEd. Kilala mo ba, Mr. Witness, si Attorney Michael Powa? Nakikita ko po siya sa news. Nakikita mo siya sa news? Hindi mo siya nakikita sa in-person? Ayan, oh. During that time, sorry, hindi po clear yung particular period. Attorney, sorry for that. No, that's fine. Nagpapagising lang dahil. Okay lang po. Sabi ni Wamil, may hiniling sina Powa sa COA. They asked po if instead of an audit observation memorandum in case may audit findings, ay audit query na lang po yung i-issue sa kanila. Audit query na lang ang dapat i-issue, yun ba ang sinabi nila? Ano naman itong audit query? Hindi po ako familiar sa audit query since hindi naman po siya kasama dun sa issuances under the Joint Circular 2015-01. Hindi raw sila pumayag sa kahilingan ni Powa kaya naglabas ang COA ng Audit Observation Memo pero hindi ito tinanggap ng opisina ng bise at imbes ay nagsumite ng Revised Accomplishment Report. Mel, bukas ay inaasahan na isasalang na rin yung ikalawang auditor naman ng COA rin na isasalang bilang witness ng prosecution team. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo. Mga kapuso, walang takas sa mga operatiba ang dalawang umano'y fixer na nag-aalok ng hassle-free na pagproseso ng driver's license. Illegal na nga ang paniningil, peki pa ang lisensya. Narito ang eksklusibong pagtutok. May pera na hawak niya. Pagkatanggap ng babaeng suspect ng Mark Money, agad silang inaresto ng mga katransaksyon sa loob ng sasakyan kung saan sila pumayag na makipag-deal. Wala silang kaalam-alam na undercover police pala ang mga kausap. Joint operation ito ng Land Transportation Office o LTO at ng Highway Patrol Group ng Pulisya o HPG sa harap mismo ng isang sangay ng LTO sa Quezon City. Ang target, mga nag-aalok para sa driver's license na mahirap tanggihan pero peke ang ibibigay. Non-appearance, madali na kasi lahat full package. Wala na silang dadaan ng driving school, wala na silang dadaan ng exam, basta bibigyan na lang sila ng LTO license card na kung saan pwede na silang makapagmaneho. Iniharap ang mga dinakip kay LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao bago sila ipinid sa PNP HPG Headquarters. Ano ho nagtutulak sa inyo, ma'am, na pumasok sa ganitong trabaho? Siyempre, sir, yung pangkain araw-araw, yung hindi naman po namin sila niloko. Medical lang po ang inaloko sa kanya. No comment po ako, sir. Babala ng mga otoridad sa publiko, lalo na yung tinatamad na magproseso ng lisensya ng legal. Huwag po tayong papatol sa mga ganitong alok dahil alam naman po natin na ito ay illegal. At pagka nahuli po kayong nagmamaneho na may dala kayo ng mga fake driver's license, ay maaari po kayong kasuhan. Na-train po ang ating mga personnel. Alam po namin i-determine kung alin po ang fake at saka alin po ang tunay na mga driver's license. Binalaan din nila ang mga fixer. Meron tayong anti-red tape law. So yung mga fixer na lalo tumatambay dyan sa mga opisina ng gobyerno natin. Tigil-tigilan nyo na po dahil maaari po kayong mahihabla dyan. Emil Sumangil, nakatutok, 24 oras. Pumalag ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa sinabi ni Ombudsman Crispin Remulla sa pagpayag ng Sandigan Bayan na makapagpiyansa ang dating senador. Hindi naman daw apektado riyan ang mga maestrado ng Sandigan Bayan. At nakatutok si Maki Pulido. Umalma ang kampo ni dating Senador Bong Revilla sa komento ni Ombudsman Crispin Remulla nitong weekend na mukhang trinabaho kaya nakapagpiyansa ang dating senador. Ayon sa abogado ni Revilla, nababahala siya dahil kini-question ang integridad ng korte. This expression of concern, it was more the effect that it has
on the independence and integrity of the court. Pero ang mga mahistrado ng Sandigan Bayan 3rd Division na pumayag na makapagpiyansa si Revilla sa kasong malversation of public funds, hindi na pinatulan ito. Si Associate Justice Ronald Moreno hindi raw na-offend. Kung anuman daw ang ipinapahiwatig ni Remulla, giit ni Moreno, hindi siya natatakot at pinaninindigan niya ang resolusyon. Sa loob daw ng mahigit 2 dekada niya sa hudikatura, ni minsan hindi siya nakusahang na-impluensyahan ng pera o panggigipit ang ibinaba niyang desisyon. Hindi rin ito minasama ni Associate Justice Fritz de los Santos na bumotong pabor sa pagpiyansa at nagsulat ng resolusyon. Alam daw niyang hindi isang popularity contest ang pagdedesisyon sa mga kaso at tanggap niyang bahagi ng kanilang trabaho ang mga ganitong reaksyon. Tanging si Associate Justice Chairperson Carl Miranda ang hindi pumabor na makapagpiyansa si Revilla. Giit ng mahistrado, ginagabayan daw sila ng moto ng Sandigan Bayan na honor, integrity at accountability. Pare-pareho raw sila ng tinitingnang ebidensya pero maaring mula sa magkakaibang anggulo. Nang magpatuloy na ang pagdinig, ibinalik ng prosekusyon bilang testigo si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sa kanyang testimonya, sabi ni Bernardo, si Revilla ang lumapit sa kanya para humingi ng kickback na 25%. Una raw siyang nag-deliver ng aabot sa 90 million pesos first quarter ng 2024 matapos maisabatas ang General Appropriations Act o ang National Budget. Humingi na rin daw si Revilla ng alokasyon ng budget para sa mga proyekto mula kay dating DPWH Secretary Manny Bonoan na aabot ng 2 billion pesos mula sa 2024 at 2025 National Budget. May pagkakataon daw na naganap ito sa meeting sa Senado habang isinasagawa ang budget deliberations. Dagdag ni Bernardo, bilang proponent ng proyekto, inaasahan na ng legislator ang commitment o kickback. Sabi niya, halos lahat ng mga mambabatas may mga alokasyon, maliban daw kay Senator Ping Lacson. Nang tanungin ng mahistrado si Bernardo kung sino pa ang sinerbisyohan niya, itinuro ni Bernardo sina dating Senator Nancy Binay, Senators Cheese Escudero at Jinggoy Estrada. Humihingi pa kami ng pahayag ng mga nabanggit na mambabatas, pero dati na nilang itinanggi ang mga paratang na tumanggap sila ng komisyon mula sa mga proyekto. Becky Pulido, nakatutok, 24 oras. Umapila si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan. Nabalik na rin ang unang desisyon nitong huwag siyang payagang makapagpiyansa para sa kasong plunder kaugnay sa flood control scandal. Sa kanyang mosyon, binanggit ni Estrada na pinayagan noon ng Korte Suprema na makapagpiyansa si Noy Senador Juan Ponce Enrile dahil hindi siya flight risk. Ani Estrada, gaya ni Enrile hindi rin siya flight risk. At hindi rin siya kailanmay nagpahiwatig na layo niyang takasan ng mga korte sa bansa. Binanggit din ni Estrada na ilang beses na rin siyang pinayagan ng Sandigan Bayan na lumabas ng bansa noong nahaharap siya sa kasong graft kaugnay sa pork barrel scam. Ibinasura ng anti-graft court ang naunang mosyon ni Estrada dahil premature umano ito at kulang sa legal na basihan. Mga kapuso, bistado sa Pasay City ang manoy pugat ng scam na kinasasangkutan umano ng ilang Pilipino dayuhan. Ang nabistong modus sa pagtutok ni John Consul. Exclusive! Pagkakuha ng timbre, pumasok sa isang condo unit sa Pasay City ang mga ahente ng NBI Special Action Unit bit-bit ang isang cyber warrant. Huli sa akto ang ilan, subsob sa kanilang mga computer para umanumang scam. Isa sa kanila, nagtangkang tumakas. Tumalon siya mula sa 6th floor, pabagsak sa swimming pool na nasa 1st floor. Pero sa huli, arestado pa rin ang lalaking suspect. Ayon sa NBI, sangkot umano sa pig butchering scheme ang mga inaresto at nambibiktima raw ng dayuhan at mga Pilipino. Ang pig butchering scam ay isang long-term online fraud kung saan ang mga suspect ay bubusugin daw ng pagmamahal at atensyon ang kanilang mga target na kaibiganin at paibigin. At pagkatapos makuha ang kanilang tiwala, hahatakin na sa kanilang cryptocurrency investment kung saan doon na sila agarang lolokohin. 18 Pilipino at 2 dayuhan na supervisor ang naaresto sa operasyon. Wala pa silang pahayag. Kakasuhan sila ng computer-related fraud under Section 4B C2 ng
Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012. John Consulta, nakatutok 24 oras. Kumuha na tayo ng update sa magiging lagay ng panahon ngayong may binabantayang bagong low pressure area sa bandang Luzon. Alamin natin yan kay Amor La Rosa ng GMA Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, wala na ang bagyong Luis pero posibleng masundan agad yan dahil may bagong bagyo na nagbabadyang mabuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Short recap muna tayo. Ang bagyong Luis ay naging low pressure area na lang po yan kagabi at kanina tuluyan na pong nalusaw yung LPA na yan. Yun nga lang, may bago pong nabuo na low pressure area dito sa bahagi po o kanluran ng La Union na kagabi rin ito at tumaas na po ngayon yung tsansa niya na maging bagyo. Huling namataan ng pag-asa ang nasabing LPA 180 kilometers sa kanluran ng Bacnotan, La Union. Meron na po itong high chance na mabuo bilang bagyo at sakaling matuloy ay tatawagin na bagyong Maymay. Ayon po sa pag-asa, posibleng pansamantala itong maging stationary o halos hindi po muna gagalaw pero pagkatapos niyan ay pwede po itong kumilos pasilangan o pabalik po dito sa kalupaan. Ibig sabihin may chance na tumama yan sa Ilocos Region at dahil po sa interaksyon nito dito sa kalupaan ay posible ring humina agad at bumalik sa pagiging LPA. Yung mga kaulapan po nito ay pwedeng sumama dun sa sirkulasyon naman nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang Typhoon Dolphin, yan po yung international name, huling namataan, 2,095 kilometers east-northeast ng extreme northern Luzon. At taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 155 kilometers per hour, yung bugso naman 190 kilometers per hour at yung pagkilos nito ay pa-westward sa bilis na 20 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, nananatili yung tsansa nito na pumasok dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility at kung yan po ang mangyari, bibigyan naman ito ng local name na Neneng. Dadaplis lang naman yan at hindi po magla-landfall dito sa Pilipinas. Pero pumasok man dito sa PAR o hindi, palalakasin pa rin po nito o hahatakin ito pong southwest monsoon o yung hanging habagat kaya magiging maulan pa rin sa mga susunod na araw, lalong-lalo na po sa Luzon at ganun din sa Western Visayas. Base sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa na po ng ulan na dito yan sa Ilocos Region, Central Luzon, NCR, Calabarzon at pati na rin sa Mindoro Provinces. Nakikita po natin meron kaagad na mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Ilocos Sur, Pangasinan, ganun din po sa may Zambales, Bataan at probinsya ng Mindoro. Sa hapon at gabi naman, halos buong Luzon na po ang makakaranas sa mga pag-ulan. Posible pa rin po yung heavy to intense rains, kaya po posible pa rin yung mga banta ng baha o landslide. Kaya doble ingat po. At sa Metro Manila, maaga pa lang posible na po yung mga pag-ulan sa ilang lungsod at pwedeng maulit na naman yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya make sure may dala pong payong kung lalabas ng bahay. May chance rin ng ulan sa umaga. Dito po yan sa may bahagi ng Antique, pati na rin sa Negros Island Region. At pagsapit po ng hapon, may mga kalat-kalat na ulan na rin sa Samar and Leyte provinces. At dito naman sa Mindanao, kasama po sa makakaranas ng pag-ulan, ang Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga at pati na rin ang ilang bahagi ng Soc-Sargen. Yan ang latest sa ating panahon mula sa GMA Weather Center. Ako si Amor La Rosa, serbisyong totoo ng GMA News. Sa kanilang cross-examination sa auditor ng COA na nagsabing kulang-kulang at may irregularidad sa liquidation ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte, ipinunto ng depensa na sensitibo ang mga confidential operation at maaring magdulot ng leak ang pagsusumite ng dokumento at resibo. Pero giit po ng prosekusyon, merong mga panuntunan na dapat sundin sa pag-liquidate ng confidential funds dahil pondo ito ng bayan. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph! Vicky, kung ang abogado ni Vice President Sara Duterte ang tatanungin yung mga COA findings na nagpapakita umano ng hindi wastong paggamit ng bisa sa kanyang mga confidential funds, hindi pa raw yan pinal at may pagkakataon umano na makapagsumite ng dokumento para maipakita na ginastos ito ng tama.
Sa cross-examination ng abogado ni Vice President Sara Duterte sa State Auditor na nagsabing may irregularidad at kulang-kulang ang liquidation documents para sa kanyang confidential funds, ipinunto ni Atty. Michael Poa na sensitibo ang mga confidential activities at ang pagsumite ng mga dokumento tulad ng mga resibo ay maaaring magdulot ng leak o pagtagas ng impormasyon na maaaring maglagay sa panganib sa operasyon. Inilabas niya ang isang 1992 circular ng Commission on Audit o COA na nagsasabing maselan kung inidetalye ang intelligence at confidential activities. Commission on Audit Circular Number 92-385 dated October 21, 1992. Whereas these intelligence and confidential activities by their very nature are highly sensitive and confidential operations or missions, the details of which cannot be divulged. You being a lawyer, you know that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you repeat po? You being a lawyer, sir, you are aware that there are laws prohibiting the unauthorized disclosure of confidential information, correct? Can you state what specific laws po yung... Revised Penal Code under Article 229, for example, on the revelation of secrets. Yes po. Yes, Republic Act 3019. Ayon pa kay POA, base sa nasabing COA circular, mahirap kung hindi man imposible na makakuha ng mga resibo para rito. Kaya nga hindi dapat ganun dapat kahigpit ang pag-liquidate dito o pagpapakita ng paggastos nito. Pero pagkontra ng prosekusyon, luma na ang dokumentong yan at binago na ng COA circular ng 2015 na nagtatakda ng mga panuntunan kung paano ililiquidate ang mga confidential funds. All circulars are deemed repealed and superseded accordingly. His interpretation, my interpretation, but no interpretation needed, Your Honor. 9.0 is expressed. All are repealed and superseded accordingly. Nililitis sa Article 1 ng Articles of Impeachment kung tama ba ang naging paggamit ng tinatayang lampas 600 million pesos na confidential funds ni Vice President Duterte mula sa Office of the Vice President at Department of Education. Bahagi nito ang 125 million pesos na confidential funds na inaprubahan ng Pangulo para sa Office of the Vice President noong taong 2022. The grant, kasi wala po sa GAA yung OVP confidential funds for 2022 eh. So nakita niyo po ba kung sino ang nag-approve ng grant para sa fourth quarter 2022 confidential funds? Based on the documents submitted, si Office of the President po yung nag-approve. That's correct, Office of the President. Pero punto ng prosekusyon, Pag binigay ba ng presidente, like in this instance, ang confidential funds, wala nang obligasyon mag-liquidate ang Vice President ng paggamit niya sa confidential funds na yan. Meron po. Section 1, public funds, public accountability, public officer. Tama? Opo. Walang exemption. Hindi exempted si Sara Duterte para mag-account. Yes, ma'am. The Your Honor, not question, responsive to Mr. witnesses, Wamil, is did they submit a response? Whatever your evaluation of the response, complete or incomplete, is another matter. Yes po, Your Honor. They submitted the response po dun sa AOM. kahapon lumabas ng 125 million pesos na confidential fund ng OVP noong fourth quarter ng 2022 ay ginastos sa loob lamang ng 11 araw. Sa pagtatanong ni POA, sinabi ni Wamil na wala naman daw batas na nagbabawal sa haba o ikli ng panahong dapat gastusin ng pondo. Kasi po dyan sa provision na yan, nakasulat na ang maximum amount ay para sa 3 buwan. Pero meron po bang provision dyan na nagbabawal na gamitin ito in perhaps 60 days? Wala po. Meron po bang nagbabawal na gamitin ito in 11 days? Wala din po. Kaya hindi po namin sinama sa findings namin yung 11 days na disbursement. It's just a statement of fact po on the AOM. Ayon kay Wamil na nag-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President, may isang notice of suspension siyang ipinalabas para sa 29 million pesos ng 125 million pesos na confidential funds ng OVP dahil sa kulang-kulang na mga dokumento. May 2 audit observation memo o AOM naman siyang ipinalabas sa confidential funds ng OVP at isa pa sa Department of Education. Pagtatanggol ng depensa, hindi pa pinal ang mga AOM at may pagkakataon pa na magsumite ng mga kinakailangan dokumento ang OVP at DepEd at wala pang napapakitang maling paggamit ng pondo roon.
Bukas pagkakataon na para sa mga interjections o mga tanong ng mga senator judges sa testigo ng prosekusyon. At ngayon pa lamang, 10 mga senador na ang nagpalista na magtatanong. Actually, meron nag-request po na kung pwedeng audit query na lang yung... Vicky, hindi pa tapos ang prosecution sa Article 1 at ilan sa mga posibleng testigo na ipapatawag nila itong umano'y si Mary Grace Piatos, si Attorney Soleika Lopez, na Chief of Staff ng OVP, at kahit itong si Attorney Michael Powa, na dating Chief of Staff ng DepEd. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Joseph Morong. Sa gitna ng planong transport strike at hiling ng mga tsuper na magtaas pasahe, tinalakay sa Malacanang ang rekomendasyong itaas ang fuel subsidy ng mga pampublikong sasakyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Nasa Malacanang kanina si Transportation Secretary Giovanni Lopez para sa isang pulong sa Office of the Executive Secretary at ng Economic Team. Ang mahalagang paksang pag-uusapan ang rekomendasyon ng LTFRB para sa 20 pisong fuel subsidy mula sa kasalukuyang 10 piso kada litro para sa lahat ng pampublikong sasakyan sa loob ng isang buwan. Pero sa ngayon po ay patuloy pa rin po, extended po hanggang katapusan ng August ang 10 peso per liter fuel discount or subsidy. Hindi birong desisyon ang rekomendasyong dagdag fuel subsidy na kailangan pondohan ng gobyerno ng 4 hanggang 5 bilyong piso na hindi pa malinaw kung saan kukunin. Sa fuel subsidy pa lang yan, hindi pa kasama panibagong cash assistance sa mga tsuper tulad ng unang sumiklabang gyera sa Middle East. Habang walang malinaw na desisyon dyan, nakabinbin din sa LTFRB ang mga petisyon para sa taas pasahe. Ang piston, 10 pisong dagdag sa minimum fare ang gusto. Ang grupong Manibela, 2 pisong dagdag, kahit interim lang o pansamantala habang dinidinig ang kanilang petisyon. Kung hindi, tigil pasada muli sa Lunes ang susunod na linggo ang kanilang ikinasa. Ang sabi natin kay Chairman Vigor Mendoza kagabi ay kahapon ay hindi na talaga kinakaya ng mga tsuper at operator yung sobrang bigat na pasanin dito sa mga produktong petrolyo. Sa tuwing may petisyon para sa taas pasahe, ang inflationary effect o ang epekto sa presyo ng mga bilihin ang isa sa mga pangunahing isinaalang-alang. Pero pakiusap ng Malacanang, huwag sanang idaan sa tigil pasada ang mga hinaing. Hindi ito ang sagot sa mga ganitong klaseng issue dahil mas mahihirapan lang din po ang ating mga commuters sa gagawin ganitong klaseng aksyon. Handa naman daw ang gobyerno sakaling ituloy ng Manibela ang kanilang tigil pasada. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Arestado ang albularyong nagbebenta ng agimat kontra umano sa baril. Dinedemo kasi yan gamit ang isang baril na wala umanong lisensya. Nakatutok si June, Federasyon. Kung titignan, parang simpleng papel lang na may nakasulat ang ibinebenta ng albularyong si alias Dante. Pero agimat daw ito, na anyay pumipigil sa pagputok ng baril. Hawak at aking maupakan to. Ang agimat na ito, kanya raw binebenta. At para makahikayat ng bibili, may demo pa si alias Dante sa kanyang anting-anting sa loob mismo ng kanilang bahay sa General Trias, Cavite. Amen! Dito ka magte-testing sa bahay? Oo. Oh, ano ba yan? Ano ba? Ayaw pumutok. Ano ba yan? Baka mag-backfire yan, ha? Kahit anong kalabit, Tama na, baka tumalsik, pero walang pumutok. hindi pumuputok ang baril. Pero kung may bala ba talaga o wala, sila na lang siguro ang nakakaalam. Lubhang na bahala ang PNP-CIDG nang makarating sa kanila ang ginagawa umano ng 72 anyos sa albularyo. Napakadelikado nun, ma'am, kasi kumbaga kung halimbawang bumili sa kanya yung isang tao, tinesting nung tao na bumili yung nabarilin yung sarili niya, siguradong delikado dahil hindi naman totoo yung sinasabi niyang anting-anting. Sa impormasyong nakuha ng PNP-CIDG, wala raw lisensya ang baril na gamit ni alias Dante. Tayo ay may karapatan ng manahimik o magsuwa ng ibo. Sa bisa ng search warrant, hindi umubra ang bisa ng pinagmamalaki niyang anting-anting. Arestado si alias Dante matapos makuhanan ng 3 loose firearm at mga bala. Kasalukuyan natin gumagawa tayo ng intelligence gathering para matukoy kung saan galing yung mga armas na ginamit niya doon sa
pag-testing ng kanyang anting-anting. Nasampahan na ng reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ng suspect na nasa kustudiya pa ng mga pulis. Wala pa siyang pahayag sa ngayon. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! Excited na si Barbie Forteza na i-unleash ang kanyang newest and boldest role sa upcoming film na Saving Cherry. At dahil may kinalaman sa married life at cheating ang pelikula, natanong din si Barbie tungkol sa pagpapakasal at kung deserve nga ba ng mga cheater ng second chance. Makichika kay Aubrey Carampel. Do cheaters deserve a second chance? No. Thank you. Yan ang diretsong sagot ni Barbie Forteza nang tanungin ng cast sa MediaCon ng upcoming comedy film na Saving Cherry tungkol sa cheaters. Bibida si Barbie sa naturang film as the titular character ni Cherry. At excited na raw siya na ipakita ang isang side ng kanyang pagkatao na first time raw makikita ng publiko. In-unleash ko lang yung wild side ko. Wow! Yes! Yeah! Hindi ko rin akalain na may ganun din akong side. Wild pero may dahilan, may lalim. Ito na nga raw ang pinaka-mature role na kanyang ginampanan dahil tumatalakay din ang pelikula sa married life at cheating. At dahil pinag-usapan din sa MediaCon ang eksena sa film na naka-wedding dress si Barbie, natanong din ng cast tungkol naman sa kanilang dream wedding. I wanna get married in Vegas. Wow! Elopement. In Vera Wang. Para may divorce. Pero sa totoo raw, malayo pa sa isip ni Barbie ang pagpapakasal. Hindi pa raw siya ready at self-love muna ang kanyang priority. Hindi ko pa iniisip or hindi ko pa hinihiling na magmahal ulit ng iba kasi gusto ko munang ibuhos yung lahat ng pagmamahal na yun sa sarili ko. I don't casually date. Date to marry ang baklat. Saving Cherry nga, diba? So date to marry po ako. So not until I'm ready and I'm really, really sure of the person I'm gonna go out with, hindi ako nakikipag-date. Wala mang love life sa ngayon. Swerte naman daw si Barbie sa nabuo niyang friendship, lalo na with her co-stars. Nagkaroon ako ng totoong barkada sa industriya. Very proud naman kay Barbie ang kanyang kapuso co-stars. I know it's a milestone in your career. That's why it will be a milestone in mine. Ibang level yung professionalism ni Ate Barbie. Matututo ka sa kanya. Very generous, sobrang giving. Work ethic niya is crazy. She's the first to arrive sa aming lahat. Maituturing nga raw ni Barbie na regalo ang pelikula para sa kanyang 29th birthday na sinelebrate niya recently with family and friends. Sobrang saya kasi in one night na pagsama-sama ko yung mga taong importante sa akin, mahalaga sa akin, mga taong mahal ko. Ganun pala yun. Yung parang lahat ng nasa diary ko nandun. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happening. Bago na ang water concessionaire pero pareho pa rin daw ang problema sa tubig gripo ng mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Walang tubig minsan o kung meron, marumi naman. Ang tugon ng bagong nagsusupply ng tubig sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Mag-iisang linggo nang walang tubig sina Agnes dito sa San Jose del Monte sa Bulacan. Kaya dumidiskarte na lang sila. Nag-iipon ng tubig ulan, sinasala ng t-shirt para may panghugas ng pinagkainan. Pero para sa pangluto at panginom, hindi bababa sa 500 ang dagdag gastos. Dagdag expenses po siya everyday kasi necessity po talaga yung tubig. So, binibili pa namin yung tubig imbes na pangkain na lang, pandagdag sa pagkain, nadadagdagan pa yung budget namin para dun sa tubig. Ang tenant ni Agnes na si Alicia, magtatatlong taon nang may labahan. Dati pa raw on-off ang supply ng tubig sa kanila kaya bumili siya ng tangke para makaipon ng tubig kung merong daloy. Pero dahil isang linggo nang wala talagang tumutulo sa gripo. Inuwi po namin sa Santa Maria yung mga laundry. Tapos dito po namin siya dinadry. Hassle po, tsaka nakakapagod. Kaso kailangan po namin magbayad ng bills. Kaya ayun, gumagawa na lang kami ng ways para continue pa rin yung operation.
Hindi sila nag-iisa. Nitong mga nagdaang araw, kaliwat kanan ng mga reklamo ng ilang mga residente ng San Jose del Monte sa supply ng tubig. Kung hindi walang tubig sa gripo, marumi naman at hindi magamit ang lumalabas. Ang kumpanyang Metro Pacific Water na ang may hawak ng tubig sa bayan simula Hunyo mula sa dating water concessionaire na Prime Water. Paliwanag ng Metro Pacific, marami raw silang problemang dinatnan mula na mag-take over sila sa operasyon. When we came in, the facilities would be a little bit dismal, no, in their condition. So, a lot of the facilities seemed that they weren't properly maintained. We were at a loss. We were confused on where to begin, what first to attack, and what we have been doing thus far to address not just the water shortages, but also to address the lack of water that these people have been receiving. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng Prime Water ukol dito. Isa pa raw na nakadagdag sa problema ang mababang level ng tubig sa Angat Dam na pangunahing pinagkukunan ng supply ng tubig, maging ang mataas na terrain ng San Jose del Monte. Because of the low water supply, water pressure is also affected, no? Less water, less pressure. Habang inaayos sa mga problema, nagpapatupad na muna ng water rationing ang Metro Pacific Water, gayon din ang pag-divert ng tubig mula sa ibang lugar para matugunan ng supply sa San Jose del Monte. Ang lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte binuo ang Task Force Tugon na layong aksyonan ng mga problema sa serbisyo ng tubig. Ayon sa LGU, habang inaayos daw ng Metro Pacific ang mga tumatagas na linya at mga tubo, magpapakalat din daw ang LGU ng mga truck para magrasyon ng tubig. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras. Ang Trade Union Congress of the Philippines o TUCP ng resolusyon sa Kamara para ipag-utos sa ilang sangay ng gobyerno na depensahan ang 85 peso minimum wage hike sa Metro Manila. Bukod sa dole, inutusan ding umaksyon ng Department of Trade and Industry o DTI at ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev. Bago yan, naghain din ng TUCP ng petisyon sa Pasig RTC para mapawalang visa ang Temporary Restraining Order o TRO kontra wage hike at ibasura ang naunang petisyon. From then till now, solid kapuso si Dennis Trillo. Ang kanyang galing at dedikasyon bilang aktor, bitbit niya sa muling pagpirma ng kontrata sa GMA Network. Makichika kay Nelson Canlas. Sa mahigit 2 dekada ni Dennis Trillo bilang kapuso, di maikakailang tumatak ang maraming niyang roles. Mula sa kanyang pagganap sa mga telefantasya na Mulawin, Mahika at Gagambino, maging ang madamdaming role sa My Husband's Lover, Kain at Abel, Temptation of Wife, hanggang sa mga makabuluhang proyekto tulad ng Legal Wives, Maria Clara at Ibarra, at Pulang Araw. Sa pelikula naman, di malilimutan din ang kanyang pagganap sa Green Bones. Talaga namang Dennis never fails to give life to every role he takes on. At ngayon, magpapatuloy ng pagpapakita ng galing ang Kapuso Drama King sa kanyang seryeng Hari ng Tondo kasama si Ruru Madrid. At sa GMA Pictures and GMA Public Affairs MMFF 2026 entry na Amir, na inaasahang aantig sa mga damdamin ng mga viewers. Sa dami ng projects na nagawa mo, ano yung one single learning mo as a person? Siguro, bukod dun sa talent na pinapakita ng bawat isa, importante rin yung yung marunong kang tumangkilik, magpasalamat kahit dun sa mga maliliit na tao na kasama mo. Tila minanifest ni Dennis ang kanyang natatamasang success ngayon. Pero batid niya raw na hindi madali ang magiging daan patungo sa kanyang pangarap. Looking at the life you're living right now, kasi, you're a father of 3, you're happily married, ang dami-dami mo nang nagawang malalaking projects. Naisip mo ba back then na darating ka sa ganito? Naisip ko rin, pero inisip ko na mas matagal pa bago marating yan. Kasi
mahirap pumosisyon sa isang industriya na meron ng mga ibang nakaposisyon, di ba? So, ang hirap makapenetrate, mapunta ka dun sa isang level na talagang gusto mong marating. Ang kanyang galing at pagmamahal sa kanyang craft, kinilala ng pamunuan ng Kapuso Network nang mag-renew ng network contract si Dennis. Kasama ni Dennis sa contract signing sina GMA President and CEO Gilberto Arduabit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, OIC for Entertainment Group at Vice President for Drama Cheryl Chingsi, at manager ni Dennis na si Aguila Entertainment CEO Katrina Aguila. Dennis has always been at the forefront of the challenges that face us all as producers, and our success has been greatly influenced by his presence, his friendship, his person, yung pagkatao niya. Dennis is one of the finest actors the Philippines has produced. He has portrayed so much role. Again, Dennis and Katrina, thank you for trusting GMA again. And as stated by our president, at least a decade more to come. A true star is not defined only by trophies or box office movies or high-rating teleseries. It is also defined by the relationships that you've built along the way, your professionalism, your humility, and most of all, your power or your ability to move the audience in every role you take on. Nakakatuwa na alam mo yun, lahat nung paghihirap na yun, lahat nung dedication na yun, nagbunga na hanggang ngayon. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Hindi naman pala lahat ng nagpaparaya ay nasasaktan. Lalo na mga kapuso, kumpara naman ito sa mga mahal natin sa buhay. Ganyan po ang pinusuang sweet gesture ng isang kuya sa nakababata niyang kapatid. Nangyari yan sa gitna ng palarong The Boat is Sinking sa isang birthday party. Unang nakuha ang batang naka-yellow na si Zach para igrupo sana, pero bandang huli, nagpaubaya siya at ibinigay ang spot sa nakababatang kapatid na si Aki. Kwento ni News Cooper Brian Bobiles. Maski sila'y nagulat sa ginawa ni Kuya Zach. Madalas daw kasing magtalo ang dalawa. Pero dahil sa ipinakita ni Kuya Zach, nakita rin daw nilang concern naman pala ito kay Aki. Kaya hindi lang natuwa ang mga netizen sa sweet gesture ni Kuya Zach. Humanga rin sila sa mga magulang ng magkapatid na bata dahil sa maayos na pagpapalaki sa kanila. Ang sweet pa mo, no? Buti pa yung mga bata, no? Marunong magparaya. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Emil Sumangit. At ako po si Vicky Morales. Ito ang GMA News. Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. At dahil hindi natutulog ang balita. Nakatutok kami 24 oras.